Tayo po ay mag-aaral na salita po ng Diyos. Paano masasabi na tunay ka ngang kay Kristo? At totoo ka para kay Kristo? Kasi hindi po natin ito masasagot kung hindi po tayo dadaan sa mga iba't ibang klase po ng pagsubok na pwede pong i-allow ng Diyos na mangyari po sa atin pong mga buhay. At sa pamamagitan po, mga kapatid, ng pagsubok na yan, doon natin malalaman kung talagang tayo ay totoo para kay Kristo at yung pong atin pong pagsunod sa Kanya. Tingnan po ninyo nang piliin po ng Diyos ang Kanyang mga alagad para po makasama po niya. Hindi po ba sila naging totoo sa mga desisyon nila na sumunod po sa ating Panginoon? As a matter of fact, hindi po ba ang Diyos pa nga ang pumili po sa kanila? Pero at the end, ano po ang nangyari dun po sa ibang mga alagad? For example, si Thomas, nag-doubt po sa kanya. Di po ba? Hindi po niya pinaniwalaan yung sinabi po sa kanila ni Kristo nung kasama pa nila ito. So Thomas doubted Him. At na-test po si Thomas dito, mga kapatid, nung mamatay po si Kristo dahil akala po niya hindi na po muling mabubuhay ang atin pong Panginoon. At lumabas po ngayon doon yung totoo, yung pagiging totoo niya, na sa puso niya ay meron po pala siyang pagdududa. What about Peter? Peter denied Him. Di ba? Saan po nasubok si Peter? Sa pagiging totoo po niya, nung dinakip na po ang atin pong Panginoon. Unti-unti na po siyang lumayo at nagkaroon na po siya ng takot. So mga kapatid, paano lumalabas yung pagiging totoo niya? Paano lumabas? Nang tanungin po niya o tanungin siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya at sinabi, hindi ba isa ka sa kasama ni Kristo? At nagkaila po siya. Ilang beses? 3. Lumabas yung pagiging totoo niya. What about Judas? Judas betrayed Him. Hindi ba? Isa siya sa pinagtiwalaan po ng ating Panginoon na humawak ng kasalapian po nila. At dahil lamang po sa 30 pieces of silver, ipinagkanulo po niya yung nagtiwala sa Kanya, yung nagturo sa Kanya na maging mabuti at maging maayos ang buhay. And here's my question, what about us? Sa tingin po ninyo, are we for real? Are you for real? Kasi sa ngayon, ang nagiging test pa lang sa atin ay ang pandemic na ito. Pero marami na po ang mga nasubukan. Paano po kaya kung talagang dumating sa atin yung lahat ng atin pong kinatatakutan? Masasabi pa rin po ba natin na tayo ay for real? Sige po, ipagpalagay na po natin na kaya hindi po sila pumupunta rito dahil nag-iingat po sila sa sakit na ito. Baka daw po sila mahawa. Tama po yun, na tayo po yung maging maingat. At mabuti po yun, mga kapatid. Yun din ang gusto ng ating Panginoon. Pero meron po akong tanong sa inyo. Sino po pa talaga ang inaasahan po natin na mag-iingat sa atin sa virus na ito? Hindi po ba ang Diyos? Ang atin pong Panginoon? Amen po ba? Pero tingnan niyo po rito yung ironic. Yung inaasahan mo na siyang mag-iingat sa iyo, siya namang iniiwasan mo at nilalayuan natin. Hindi ho ba yan ang dahilan kung bakit hindi po nagpupunta ang iba nating kapatid sa church? Nag-iingat ka eh. Pero mga kapatid, kapag hindi sa church pumupunta, malakas ang loob natin na hindi tayo magkakasakit at hindi mahahawa. Now here is my point. Lahat po ba na nagka-COVID ay nakuha nila dahil nagpunta sila sa church? So kayo na po ang mag-isip, are they for real? Hindi ko po hinuhusgahan ng sino man dahil conviction po nila yon. Amen? Pero bakit, mga kapatid, pati yung obligasyon nila sa Lord, yung pong sinasabi nating tithes and offering, hindi po maipadala para po meron pong kahit papano na masabi na, Lord, hindi man ako nakararating sa iyo physically, pero yung obligasyon ko sa iyo, yung katapatan ko, hindi po yun magbabago.
At kahit sa anong paraan, ipadadala ko para lamang po may magamit sa pangangailangan sa iyong templo. Because that is my commitment. Pinadadala po ba? Are they for real? That is my question. Are they for real? Hindi ko po binabanggit ito dahil po parang after lang po ang church sa pera po nila o sa pera po ninyo. You can keep it with you. Hindi ho kailangan po yan ng Panginoon. Pero kung meron po tayong pagmamalasakit pa rin sa gawain po ng Diyos, hindi po natin ito i-withhold. Yung blessing na para po pasasalamat po natin sa Panginoon kahit kailan na hindi po niya tayo pinabayaan o pinagkulang sa anuman pong bagay. Amen po mga kapatid. Ano po sabi ni Paul? Tingnan niyo sabi ni Paul. Sinasabi ko ito hindi dahil kayo hinahanapan ko ng tulong. Sapagkat natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Ano yung purpose mo, Paul? Bakit mo minimension ito? Verse 17, hindi sa hangad kong lagi tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. And verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Pero yung pong pangangailangan po sa templo, naisip po ba ito? Nung mga ibang Kristiyano na wala na nga rito physically, pero hindi maibigay yung obligasyon nila bilang pagtugon sa pangangailangan sa templo ng Diyos. Are they for real? Are they for real? Di ba? Now, tingnan po ninyo itong ibabahagi ko sa inyo. Isa po siyang nakakilala kay Kristo. At tingnan natin kung ano po ang ginawa niya kay Kristo. At kayo na po ang magsabi, if she's for real, o isa siyang mapagkunwari. Okay? Hindi ho siya laging binabanggit. Sa lahat po ng tema ng mga mensahe. Once in a while siguro, probably. Pero hindi po lagi siya ang main character pagka ho tayo ay mag-uusap pagdating po sa mga messages ng atin pong Panginoon. Pero ngayon po umaga, ito po yung i-share ko sa inyo at pakikita ko po sa inyo. Kahit hindi po ganun siya ganong popular, pero tingnan nyo ang ginawa niya sa atin pong Panginoon. Lucas 8:1. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, kasama niya ang 12, his disciples. Verse 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Siya po yung babaeng sinapian ng 7 espiritu na pinalaya po ng ating pong Panginoong Hesus. Ibang klaseng karanasan. At ibang klase rin po yung sinapit ng kanya pong buhay. Pero alam niyo ba mga kapatid, na bago po ang lahat ng iyan nang ma-encounter po niya si Jesus. Huwag niyo po akong imamali. Lahat po ng ginagawa natin, tulad po ng pagpunta sa church, yung pananalangin, yung pagkakaloob, yung atin pong paniniwala sa Kanya, ay bahagi lamang ng mga dapat po nating maranasan. Pero walang saysay po ang lahat ng ito not unless magkaroon po tayo ng genuine encounter with the Lord. Tulad po na nangyari kay Maria Magdalene. Now, here is my unang puntos. She invested her time in Jesus. Matthew 27:55. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea, sumunod na sila kay Jesus at naglingkod sa Kanya. Verse 56, kabilang sa kanila si Maria Magdalena. Consistent po ba? Yes. Hindi po nagbago yung ginawa niya na paglilingkod kay Kristo, yung pagmamahal niya since then. Since then. Mula po nung makalaya po siya sa kanyang kalagayan, hindi na po siya bumalik sa dati po niyang buhay na tinatawag nating normal life.
Kasi po mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo, ang tawag po rito ay hindi po normal life, kung hindi po spiritual life. Marami kang iiwanan, marami kang titiisin, marami kang tatalikuran, na gusto po ng atin pong mga laman, at sa mundong ito, ang tawag nila, yun ang normal. Yung hindi ka umalis doon sa dati mong kalagayan sa kabila na ikaw ay sumunod na sa atin pong Panginoon. Hallelujah! Now, mag-isip po tayo, araw-araw po ba si Kristo ay gumagawa ng pagkain nila? Tulad nung ginawa po niya doon sa 5 tinapay at 2 isda? Araw-araw ba siyang naghihimala? Hindi. Minsan lang niyang ginawa yun or twice probably. Pero hindi po sa araw-araw na ginawa po ng kanilang buhay. Now, tanong, hindi ho ba sila kakain araw-araw? Kumakain sila araw-araw, di ba? Sa paglalakbay po nila. Tanong, sino ang nagbibigay ng pagkain nila? Sino? O inaasahan lang nila na ang Panginoon, Lord, total, kaya mo namang maghimala sa sarili mo Kaya mong gumawa ng mga bagay, di gawa ka na lang araw-araw. Hindi ho ginawa yun ng Panginoon. Amen. O eto pa isa, kailangan ba ng lugar ni Lord na mapagpapahingahan? Kailangan ba ni Lord? Yes. Sino mag-o-offer nito sa kanila? Kaya hindi niyo ba nabasa po doon sa isang account? Ang sabi po niya ron, mabuti pa eka ang ibon may pugad, ang ahas may lungga, pero ang anak ng tao, which is the Lord, wala man daw lugar na mapagpahingahan. Bakit niya nasabi yun? Whether ito ay spiritual ang meaning or natural, mga kapatid, it would be the same. Parehas lang, di ba? Literal man o spiritual, should be the same. Ang sinasabi rito ng Panginoon, meron pong lugar na dapat ay may nag-o-offer sa Kanya. Hindi ho dahil naghahanap ang Panginoon, pero dapat po ito'y sarili nating initiative kung tayo po ay marunong talagang tumanaw ng utang na loob sa lahat po ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So how much time in our busy schedule are we willing to invest in Jesus? Sige po. Alam naman po ng Lord ang lahat ng atin pong pinagkakaabalahan. At alam din po niya, mga kapatid, kung anong higit, mga kapatid, na ginagawa po natin na pinahahalagahan. Sana daw po pagdating ng araw na yon, anuman po yun, yung pinagkakaabalahan natin at pinapahalaga natin, anuman daw po yun, sana makatulong sa atin pagdating ng huling araw. Kasi isa lang po ang dahilan kung bakit hindi natin pwedeng gawin yung bagay na gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. Yan po ay yung tinatawag nating kaabalahan. At marami tayong pinagkakaabalahan at pinapahalagahan more than dun sa tunay na mahalaga na naibahagi ko na sa inyo. Pero yun po kasi minsan ang nagiging kaagaw niya sa lahat ng pwede nating gawin. As a matter of fact, mga kapatid, salamat pa rin sa Diyos kasi inaalaw pa rin tayo na kahit po 30%. Ngayon po, sa NCR, outdoor na po. Ang sinasabi, 10% lahat po sa loob may vaccination. Yung walang vaccination sa labas. Outdoor. So, paano mangyayari? 10% dito po sa loob with vaccination. 30% sa labas, walang vaccination. O ano gagawin natin? 10 lang yun nandito, 30 yun nasa labas. Paano tayo magkakaroon ng ganitong gawain? Hindi naman natin pwedeng paghiwalayin. Pag ginawa naman natin sa labas, may tendency na kahit ina-allow, what about yung kapitbahay natin? Baka hindi ho nila gusto na maingay. Ireklamo po tayo. So, hindi magiging maganda para sa atin. Ito po ang punto ko. May pagkakataon pa po tayo tulad dito. Pero hindi yung masyadong pinapahalagaan ng maraming Kristiyano.
Parang kayo lang po yung nagpapahalaga. Parang kayo lang po yung nagbibigay ng importance na hanggang may pagkakataon ako na gagawin ko ito, gagawin ko. Kasi hindi ko pwedeng sabihin bukas, meron pa uli kaming pagtitipon. O sa susunod na linggo, magkakatipon pa kaya kami, baka hindi na. So every opportunity na meron po ako, gagawin ko. Yun po ang sinasabi. And ito po mga kapatid, gusto ko rin po ipaabot sa inyo. Baka hindi po kasi kayo aware. Meron po tayong Bible study online. 7:30 ng gabi sa atin pong page. FB, LL yun. No? Live streaming po yan, 7:30. 30 minutes lang po yun, onward. Pero hindi ko po nakikita ang lahat. So anong ibig sabihin? Baka nga hindi po kayo aware. Okay lang po yun. Pero ini-inform ko po kayo. Ginagawa ko po ito thrice a week na. Okay? At binanggit na po rito ni Pastor Arman na kung posible pa gagawin kong araw-araw. Hindi po ito madali para sa akin. Yung preparation po hindi madali. Pero kung ito po ang pwede kong gamitin as an avenue para po ma-reach natin yung mga tao na kahit gusto nila ay hindi makapunta, sa pamamagitan man lang noon ay mapid sila at makaalam sila ng katotohanan sa atin pong Panginoon. Ginagawa ko po ang lahat ng ito. Pero tingnan po ninyo, yung sariling atin, hindi ko makitang nanonood. Hindi ko makitang interesado sila sa salita po ng Diyos. 30 minutes. Mga kapatid, 30 minutes na ginagawa ko po yung lahat na ngayon. Ngayon, pwede naman nyo sabihin sa akin, sino ba, Pastor, may sabing gawin mo yan? Oh, hindi nyo ako inuutusan, gawin ko yun. At hindi ko naman kayo iuobliga, mga kapatid, na manood kayo o sundan ninyo. Pero ang sinasabi ko, kung talagang tunay tayong Kristiyano, ang hinahanap po natin talaga ay kung paano tayo magiging matatag at lalago sa pananampalataya, sa pakikinig. Because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Amos 8:11, darating ang araw, magugutom kayo pero hindi sa pagkain. Mauuhaw kayo ngunit hindi sa tubig. Magugutom kayo at kakauhawan niyo ang salita ko, pero hindi niyo na ito masusumpungan. Are we for real? Saan tayo that time? Iyon na nga yung pagkakataon na naka-lockdown tayo, nasa bahay tayo. Anong pwede natin gawin na samantalahin yung pagkakataon na ito? To be with our family. At meron pong nag-i-initiate na kahit po papano. Sa paraan na yun, na hindi po madali. Can you imagine? Kung araw-araw po akong magpiprepare ng mensahe just for that, alam niyo mga kapatid, pwede naman po wala akong gawin kahit ano eh. Wala akong gagawin. Di ba? Total, okay naman kami. Tuwing Sunday na lang ako magpiprepare ng preach, ng sermon. Okay na po yun. Kung merong atin, okay. Kung walang atin, okay lang. Basta gagawin ko yung Sunday service na obligasyon ko. Yun lang po ba purpose? Sapagkat alam ko darating po ang araw na magbibigay po ako ng account sa ating Panginoon. Neither you. Pero yun nga po mga kapatid, samantalahin po natin yung pagkakataon. Bakit ko po ito binabanggit? Ito po, willing to serve unnoticed. Kung may mahirap sigurong tanggapin, yung lahat po ng ginagawa po natin, pero remain unnoticed, unappreciated. Hindi ka man lang makarinig ng salamat o affirmation man lang sa kanila. At ito minsan na nagsisilbing preno sa iba. Amen, mga kapatid? Kaya parang tinatabangan na yung iba. O tinatabangan na sila. Pero kung talagang ikaw ay for real, ito po gusto ko sabihin sa'yo, you don't mind them. You don't care whether you appreciate ka o hindi. Pasalamatan ka man o hindi. Dahil malinaw ito sa'yo kung bakit mo siya ginagawa. Tandaan daw po natin ito. We are not here for recognition. We are here because we love the Lord, who have loved us all the more. Hayaan nyo na daw po yung iba if they want the credit. Kasi alam naman natin, nevertheless, God sees everything. Nothing will go unrewarded at the end. Yun po ang alam ko. Alam niyo po ba kung anong naging reward ni Mary Magdalene kahit po unnoticed yung kanyang ginawang pagdilingkod?
siya ang unang nakakita ng si Jesus ay mag-resurrect. Siya yung una, hindi po yung mga alagad. Ang unang nakakita ng muling nabuhay si Kristo. Ang unang niyang pinagpakitaan na muli siyang nabuhay, walang iba kundi si Mary Magdalene. Grabe. Pinakamatinding moment na maranasan mo, na hindi naranasan ng iba. Ibinukod tangi ka ng Panginoon dahil nakita niya yung pong pagiging totoo mo. Hallelujah. Church, maraming paraan ng paglilingkod. Maglingkod po tayo, nakikita man o hindi. Gawin po ninyo ito ng masaya, kahit po ang credit kinukuha ng iba. Amen? Kahit yung credit kinukuha ng iba. And finally, willing to invest everything she has. Sa Lucas 8 rather, tingnan po ninyo. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Verse 3, si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila. Kanino? Sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga... You see, hindi lamang po oras ang ibinigay nila. Hindi lamang po paglilingkod ang ginawa po nila, maging finances po nila kasama sa pagsunod nila. Nakita po ninyo? Nakita po niya yung pangangailangan. Hindi po siya naging manhid. Nakita niya na ang Panginoon na sinusundan niya, kailangan ng ganito, kailangan ng mga alagad. Yun po ang nakita ng mga babaeng ito. Babae! Babaeng nakakita ng needs, mga kapatid. At isa ron si Mary Magdalene. Hindi po niya pinagmaramutan si Lord na naging generous sa kanya. Hindi po niya ipinagkait yung bagay na meron siya. Hindi lamang po siya, kundi po yung maging mga babae na sumunod din kay Kristo na katulad po niya. Nakita po ninyo, si Mary Magdalene. Mula sa kanyang karanasan, nung ma-encounter niya ang Panginoon, masyado po niyang in-appreciate yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanya. At ang tangi lang niyang pwedeng ibalik na pasasalamat sa Panginoon, yung pong maglingkod po siya na may katotohanan sa kanyang ginagawa. Kaya kung sakali man, mga kapatid, na nagbibigay kayo ng finances ninyo, kasama po yan sa pagmamahal ninyo, sa paglilingkod po ninyo. At wag po nating panghinayangan kasi hindi naman po tayo pinagkukulang ng atin pong Panginoon. Amen po, mga kapatid. Tingnan po ninyo ang totoo. Hanggang sa huling hininga ni Jesus sa krus, she stand by it. Doon mo makikita. Hanggang sa huling hininga ni Kristo, doon po sa cross, she was there. Na yung mga alagad, nakita nyo, nandun nga, from a distance. Yung iba sumunod, mayroong pong pag-aalinlangan at pagdududa. Yung iba malayo, they don't want to identify themselves being with Christ. Pero tingnan po ninyo, ito pong mga ito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Sino? Ang kanyang ina. Ang mga kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. At sino po naroon? Yes, hanggang sa huli. Hindi po nawala ang kanyang paniniwala, ang kanyang pagtitiwala. Kahit malinaw na nakita po niya na yung pong binigyan niya ng lahat ng meron siya, yung pong sinundan niya at pinagtiwalaan niya ng kanyang buhay, hanging on that cross, dying like a criminal. But she never changed. All her dreams are dust, and her heart is broken.
Pero dito po niya pinakita at sinabi sa Lord, Lord, I'm real. Totoo ako sa inyo dahil kayo'y naging totoo sa akin. I'm real. Amen. Kahit sa kalagayan na yon, na hindi po nila alam kung ano rin ang pwedeng mangyari after that. Kaya nga malayo yung iba, bakit natatakot? Hallelujah! So, mga kapatid, paano nyo ngayon sisimulan yung buhay na meron po tayo ngayon kung sakali man na ito hindi naging totoo? Kasi si Magdalene, mga kapatid, wala po siyang dapat gawin o baguhin. From the start, when she met Jesus, she was for real. Nakapanghihinayang kung lahat po ng ginagawa po natin ay hindi naman pala totoo. At masusubok lang po tayo kung po tayo ay totoo sa mga pagsubok na pwedeng dumating na i-allow ng Diyos sa buhay po ninyo. Nakita po ninyo si Shadrach, Meshach, Abednego nung sila ihulog sa pugon. Ano sabi nila? Iligtas man kami ng Panginoon o hindi. Hindi pa rin kami sasamba diyan sa sinasabi mo na dapat namin sambahin. Si Daniel sa lion's den. Buhay ang mga nakataya rito, mga kapatid. And yet, hindi nagbago yung paglilingkod nila, pagtingin nila, at pagsunod nila sa ating Panginoon. And here we are. Pandemic lang. Lahat naman po ay dumaranas. Hindi lang naman dito, kundi all over the globe. Pero alam ko, mga kapatid, marami po ang nagkasakit. Yes. At isa po ako ron. Pero hindi po nanggaling sa church. Mostly, ang lahat po na nagkakasakit ay galing sa labas. Hindi po sa church. So therefore, wag natin pong gamitin yung church na kaya po tayo hindi pumupunta sa church dahil natatakot tayo na baka tayo magkasakit. Meron kang Diyos na pinupuntahan dito. At kung sakali nga again na i-allow ng Diyos na mangyari dito, hindi pa rin po yun sapat na dahilan. At itong pwede mong sabihin, Lord, nangyari man ito sa akin, alam mo dahilan, dahil po sa pagsunod ko sa inyo. Dahil ayoko po na ma-miss yung bawat pagkakataon na binibigay nyo sa akin. Pero, very minimal po siguro yon na pwedeng mangyari. I-allow lang po ng Panginoon. Pero alam ng Diyos yung puso mo eh. Maliban lang po mga kapatid, kung talaga sa yung pong mga kapatid natin na talagang valid po yung reason, ha? Kasi meron po talaga, gusto naman talaga eh. Pero hindi po nila magawa. Bakit? Kasi nga, valid naman yung kanilang reason. Eh alam po yun lahat ng atin pong Panginoon. Amen. Pero wag naman po sanang gamitin yung pong church. Na kaya hindi ako umaatin, pero kapag kaiba ang pupuntahan, nakakapunta kahit saan. Pero pagdating sa church, iyon ang iniiwasan, pero ang gusto nilang mag-ingat sa kanila ay yung pong Panginoon na kanilang tinatalikuran. And here's my conclusion. Are you for real? Gaano po tayo katotoo kay Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay po natin? Tayo po ang makasasagot nito. When our life is on the line, do we stand for Jesus on the cross? Or do we run and hide like what the disciple did? When Christ is naked and shamed before the world, are we standing beside Him? Kayo na po, mga kapatid, ang sumagot. Anong klaseng pagsubok ang pwedeng i-allow sa iyo ng Panginoon para masubok ka if you're real or not? Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Diyos in prayer. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa inyo pong kinatatayuan, kapatid. Huwag po nating hayaan, abutan tayo ng Diyos sa ganung kondisyon at kalagayan. You can ask yourself right now, am I for real? Lord, totoo ba ako sa lahat ng ginagawa ko sa iyo? Kasi nakapanghihinayang all throughout, from the start till now,
At meron pang linggong darating, at meron pang mga buwan na darating, at meron pang taon. Probably, kung hindi pa darating ang atin pong Panginoon. Hanggang kailan? Church, hanggang kailan? That is your life. I'm talking about here your soul. Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng sakripisyo mo, ng pagpapagal mo, ng lahat ng ginagawa mong effort para sa Panginoon. And at the end, na mismo ang lahat ng ito sapagkat hindi pala tayo naging for real. Hindi ko po ito sinasabi dahil hinuhusgahan ko po kayo or what? No. I'm not in a position to do that. Pero I'm reminding you, church, as your pastor, and that is my duty and obligation to remind you the real situation na meron po tayo. Sapagkat gusto ko, may pangarap ako na lahat po tayo somehow magkasama-sama, makita-kita. At yun yung kagalakan ng isa pong lingkod ng Diyos, ng lahat ng kanyang mga inalagaan tupa, ay makikita niya na talagang naging totoo sa lahat ng ginagawa nila. At kung saan man kayo nakatayo, bigyan po kayo ng ilang sandali just to be with the Lord. Sabihin po ninyo sa Diyos, Lord, kung sakali man na sa tingin nyo hindi pa rin totoo yung bagay na ginagawa ko sa inyo, gawin mo itong makatotohanan at makabuluhan, Panginoon. Sapagkat ayokong masayang ang oras, ang sandali, ang buhay na ito. Ayokong masayang, ayokong mag-pretend na parang as if okay na ako in my relationship sa inyo. Okay na ako sa lahat ng ginagawa ko, especially sa ministry where I am involved in. Sa buhay ng araw-araw, ano yung priority mo? Ano yung bagay na kaya hindi mo nagagawa yung para po sa Panginoon dahil meron tayong ibang pinagkakabalang bagay na siguraduhin nga ninyo na pagdating ng araw, makakatulong sa inyo yon. I pray and I hope na yung mga bagay na ito ngayon na pinag-uubusan natin ng oras at panahon ay magagamit natin na kapag kailangan natin ng tulong, yun ang babalikan natin at makakatulong sa atin. Lord, lahat po kami ay guilty sa bagay na ito. Wala naman pong tatayo rito sa amin ngayon nakatayo at magsasabing, we're good enough, Lord God, sa lahat po ng bagay. At masasabi namin, hindi po kami nagkulang sa anuman, Lord. Lahat po kami, Panginoon, Lord, ay may pagkukulang sa iyo. Lahat po kami, Panginoon, ay merong mas pinahahalagahan more than you, Lord God. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. Kahabagan mo po ang iyong mga anak na ito. Gawin mo po, Panginoon, kaming makatotohanan sa lahat po ng aspeto ng buhay po namin. In all area, Panginoon, O God. Sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming sinasabi, sa lahat ng aming kinikilos, iniisip, Panginoon. Lord, lagi po itong in tune with you, O God. Lagi po, Panginoon, in line sa mga salita mo, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Diyos, na masayang ang lahat ng pagpapagal namin bilang iyong mga anak. Samahan mo kami, Panginoon, O God, sa journey na ito. Samahan mo rin kami maging sa battle na ito, Panginoon. Sapagkat gusto po namin, Panginoon, at the end of the day, makita po namin ang sarili po namin. Nakasama po kayo, O Diyos. At Lord, nagawa po namin yung dapat po namin gawin sapagkat kami naging totoo sa amin pong mga buhay. Lord, salamat po. At doon sa mga kapatid po namin na hindi nakikita ang kahalagahan nito, kayo na po ang mangusap, Panginoon, O God, sa kanila. Katagpuin mo po sila, Panginoon, O God, saan man sila naroroon. At ipakita mo sa kanila na tanging kayo lamang ang pwedeng mag-ingat sa kanila pong buhay. Sapagkat hindi po, Panginoon, O God, yung pong mga bagay na pwede namin gawin sa sarili namin, ang makapagsasabing 100% ay hindi na po kami, Panginoon, O God, magkakaroon ng anuman po, Panginoong sakit o anuman mga pagsubok. Lord, nasa kamay mo pa rin. Sapagkat kapag hindi mo po pinahintulutan, hindi po ito mangyayari. Pero kapag inalaw mo, Panginoon, kahit po wala kami sa church, mangyayari po ang bagay na ito, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa, sa iyo namin ini-entrust ang buhay pong ito.
ang aming kalagayan, Panginoon. Narito ang iyong mga anak, O Diyos. Patuloy, Panginoon, O God, na talagang tinetake nila yung risk, Panginoon, O God. At ito po, Panginoon, O God, ay baliwala po sa kanila sapagkat gusto po nila na masunod ang kalooban mo, makasamba sila kahit man lang sa saglit na oras, Panginoon, tuwing araw po ng linggo, dahil yun po ang buhay po nila. Huwag niyong alisin ito sa mga anak mong ito, O Diyos. Ingatan mong bawat isa po sa amin, Lord. Huwag mong hahayaan na merong magkakasakit, Panginoon, O God, dito sa loob ng church. At paglabas po nila, Panginoon, ingatan mo sila pauwi, Panginoon, at huwag din po silang mahawa sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Proteksyonan mo ang mga anak mong ito, O Diyos, na wala naman po, Panginoong intensyon, O God, kundi ang sumunod lang, Panginoon, O God, sa pinag-uutos po ninyo. Lord, once again, we honor you, we thank you, we bless you. Lord, sineselyuhan mo, Panginoon, selyuhan mo ang mensahe mong ito sa puso ng bawat isa sa amin. Sa iyo papuri, sa iyo parangal, sa iyong pagluwalhati. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at mga totoong Kristiyano ay magsabi ng